yung mga tropa ko minsan, pag alam nilang malilate sila, bibigay, bukas, ay, ngayon bibigay na nila sa akin yung ID nila para ibabadge ko sila kinabukasan pagka Tapos, yung iba, kasi may ano lang yun may logbook din magsusulat ka rin sa logbook. Ang ginagawa, pag kunyari na-late siya ng dating, di ba sunod-sunod yun, oras. Gagawin niya, buburahin niya lahat ng mga nauna sa kanya. Salbahin. Tapos lalagay niya, 758, 759. Uulitin. The Pod Network Entertainment. Dahil lang sa namatay. Hindi dahil sa unano siya. I'm just a lonely girl. Oh, yung may kinakanta niya. Yung natanggal yung oo. Akala nila siya yung Ibong Adarna. Lonely boy. Tapos nung nakita sa nila Rene Requestas, nila Paquito Diaz, tangina, ikaw lang pala yung binatukan siya. Tapos gumulong. So, nagulong ka rin, Roger. Kaya ko yata. Batukan mo. Wow. Batukan niya. Hoy, nagkwentuhan kami ni Roger dati. Natikman mo na Shabu, di ba? Oo. Ano yung tama mo? Tama niya, straight siya magsalita. Sabi niya, putang loo, ito bakit Naintindihan nila ako. Welcome to the Cool Pals! Episode 712. Exclusive On Spotify and also YouTube dahil video episode 2. Nice. Special pem from the translator. Yeah. Pem. Binago. Pem. Bilis nyo magbago Shabu. Totoo nga. Tuloy mo, putang ina ka! Natatakot. Baka mawalan ako ng work. Oo nga. Oo, dati naman yun. Noong 7 years old ka pa. Di ba pinaglika rin naman sa Shabu? Biro na. Habang pinagbubuntis. Sumigil siya nung 5 ako. Tumigil siya nung 5 siya. Baka nakikinig ang nanay mo. Nagbibiruan lang ho kami. Oo, biro-biro lang naman ito. Lahat naman ng mga pinagsasabi namin dito ay biro-biro. Hindi, dito biro. Kailangan mo matanggal ka sa trabaho talaga. Katulad ng marketing team ng Nimbix. Na yan ang pag-uusapan natin sa sa September pa pala ito lalabas. Okay lang. Hindi na siya newsfeed. Pero, anong reaction mo doon, Roger? Kasi ikaw ay work from home ka, di ba? Oo, work from home ako. Talagang completely work from home ka. Hindi ka Nagugulat nga pumupunta. yung iba pag napasok siya sa office. Ang ngongo ka pala, putang ina, di ba? Kala ko may nalang internet mo. Ang gano'n. Ganyan ka pa talaga magsalita. Kasi nga, 4 words sa work from home. Nangungongo kasi ako. Sa work from home. Hindi na yabol yung 4 words. Yun ang 4 words mo sa work from home. Tutut. Ano ba? Kung ikaw ang tatanungin dun sa video, 4 words to describe work from home. Madaling magjakol. Oo, 3 words lang yan. Ulitin niya ulit. Madaling magjakol, madaling magjakol. Di mo kaya sa office? Mahina. May sarili na ka-ICR eh. Sino na nagjakol sa office? Viva! Oo. Saan? Nauna ako, 5 a.m. ang ano namin nun eh. Ayun ang katigasan ng titi yan. Oo. Galing ako sa gig nun. Ay sa IBM Tower sa Eastwood, nakapag-jakol na ako dyan, puta. Hindi ka nahihirapan. Hindi mo lahat ng full pals sa doon nagtataka pagpapasok sila ng opisina nila. Dahil nagjakol dito si Rem. Sabi nung taga-IBM, mga IBM Eastwood, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa information na yun. Di ba, medyo iba yung ganong klase ng jakol kasi may time constraint eh. May pressure sa oras. Wala. Kakarating ko lang. So you're taking your time talaga. Oo. Alas 5 pa kasi pasok nun. Alas 3 ako dumating kasi galing akong gig eh. 2 oras ka nagjakol. Hindi, daming oras eh. Tangan akin lahat ng computer.
Tapos, ako lang yung nandun, tsaka yung gwardiya, binigyan ko ng merienda eh. Para makapag-jakol ka. Ngayon ako nakita mo nagsuhol. Kaya naman nagjajaw siya, sa nunod yung gwadya ko makain ng mamuno. Ma-approve. Binigyan ko na almusal yun. Sige, dyan ka lang, tapos mag-isa lang, wala akong magawa. Ayan, tinuloy ko na. May joke akong ganun. True to true story yung joke akong ganun. Ikaw, Gagi, naalala ko yung office mate ko nung unang trabaho ko. Nahuli nyo? Gagi, lagi nanonood ng porn. saan? Sa Office. laptop niya? Hindi, wala pang di pa laptop, di pa usong laptop. May dala siyang DVD. Saka TV. Ilang yan. Wala pang laptop noon. Lagi siya nag-open ng porn sa PC niya. Work PC to Oo, work PC. Tangina, nakikita nyo? Oo. Alt-tab lang siya na lagi. Ganun. Hindi siya nag-alta. Wala nang pakialam. Gaano kalaki yung monitor? Ay, gaano kalaki yung window? Hindi mga 24 or 34. Hindi, pero buong window? Oo. Maximize? Utang inang yan, Oy, tapang ang hindi. Anong paborito niyang panoorin? Puti eh. Puti. Hindi, may babati lang. Tamod? Yung kaibigan ko si Gusto ko lahat nagsisimula sa pangalan na totoo eh. Di ba yung security guard? Hindi, iba to, nasa Hawaii na siya ngayon. Pero siya yung pinalabas sa Netopia kasi nanonood. Sa interview yun I am remember it. Ang legend na Pucha, ang yun. hirap nung pag ano ka, no? Nahulihan mo na nagmamasturbate yung lalaki doon sa loob ng net shop. Hindi naman siya nagjajakol doon, pero Netopia yun eh. So, Pero nanood lang siya ng bold. sir, bawal po yan dito, sabi. Tapos yung monitor niya nakaharap pa dun sa SM. Sa bintana. Sa bintana. Sa mall. Yung clear. Hawak niya ba yung Saya. titi niya hawak? Hindi, pero titigas din yun. Maganda na buhay niya ngayon. Sige, jakol ka pa. Dating ginagawa ko pag sa computer shop, mag-o-open lang ako. Hindi ako makapagbukas ng maximize. O-open lang ako. Tapos dati, wala pa kami sa internet sa bahay. So, ang ginagawa ko, sinisave ko yung buong file ng homepage. Tapos, next page, save ko ulit. Next page, web page. Tapos, isi-save ko sa floppy disk. Tapos, magko-commit ako pa uwi. Tapos, sasaksak ko yung floppy disk sa computer ko. Tapos, saka ako magjajakol. Haba na. Ang tagal ng tigas ng titi ko. Pero sa amin, yung una kong trabaho, puro kami lalaki halos eh. So meron kaming tinatawag na player meeting. Yung player meeting, yung IT namin, sila lang may access ng ano eh. Ang regular computer ng empleyado, walang access sa ibang Internet, website, di ba? Email lang, tapos kung ano yung website nyo, ganon, yun lang. Yung IT, yan ang may access sa lahat. So siya yung second in command sa web development. Pero lahat kami, corporate communications department kami. Pag ano na yon, pag na-download na sa Kasaa, may bago. Putang na, kazaa talaga. Oo, Kasaa. Like, ba't umalabas yung edad? Tapos, isang computer, nandun lahat, kumpul. Tapos, kaya tinawag kong player meeting kasi nakaload yung iba eh. Di ba nakaganon sa cubicle. Tapos, minsan dumaan yung manager namin. Babae. What is that, guys? Tapos, Windows D. Yung desktop yung lalabas, nakatila ko. Ang ganda pala ng feel. Oo, kaya namin, ang ganda mo, wallpaper mo. Takina. Pero umuungol pa rin. Ang kulit na namin noon, ang saya yung opisina namin, kasi parang first job ko. So parang dala ko pa yung buhay ng college. Estudyante. Oo, estudyante. So ang kulit ko, umiinom, nag-iikot ako, meron akong matador. Tapos meron akong ganitong mug. Tapos matador naman yan. Tapos iisa-isain ko yung cubicle, papashotin ko. Tapos bawat shot, i-spray ako ng Glade para matatago yung amoy ng alak. Tapos dawan ulit yung manager namin, no? Nag-alala siya dun sa boss namin sa web development. Sabi niya, Larimar, why is your face all red? Takot kami. Lasing na. Oo, lasing na. Nanonood po ng porn. Hindi, pero saya ng mga moments na ganun. Pag yung buong department works as a team.
by hook or by yung sa kalokohan saka sa trabaho. Pero pag trabaho talaga pupukan eh. Pero yung yung dati kong work laptop nagamit ko na rin yung pasahan din ng ng video. Napasahan ako nun meron pang shared drive yun eh. Si shared drive namin //10 dot something. Pag IT na. Oo, may folder pa kayo doon yung dadump nyo doon sa folder na yun yung mga bold. Doon ko nakuha yung The Fappening. Ano yun? Yung mga celebrities. Yung mga celebrities na may mga scandal. Nag-leak na cloud. Nag-leak yung mga nude photo niya. Nandun yung mga nude photo ni Kate Upton. Okay, Kate Upton. Yan, si Amber Heard. Nandun din. Jennifer Lawrence. Oo, lahat ng mga nandun. Ang mga celebrity? Ang mga celebrity. Ano yung mga Hollywood. files ni Weinstein kaya yan? Ano yan? Hindi, Mga cloud na nahack. Oo, hinak yung mga cloud nila. Nakuha yung mga selfie nila na nakahubad sila. Yan. Sa mga malalaking pamilya, pare may mga kapatid na lalaking iba. May yan kumbaga para may ma-discover mo yung stash ng porn nila. May ganun ba kayo? Kayo, wala. May ganun ka? Ako yung tatay ko. Ang pangalan nung niya, yung Betamax niya, Sex Kitten. Sex kitten? Sex kitten. Akala ko mga puta. Ganito mga puta. Puro pussy pala. Pussy yan. Mga balbon pa talaga. Nung 90s to eh. 90s? 90s. Nung yung office mate mong nanonood ng Maximize, naka-headphones ba siya? Naka-headphone naman. Naka-headphones Pero naman. pag tinatanggal niya, syempre rinig mo yun. Ganito yung headphone niya, malaki eh. Matigas ba yung titi niya? Pinay ko, yung pangalan. So, saglit, sino yung kinulat mo rin? Si Remember it. Napapansin ko lahat ng pangalan na start sa J Tapos bailing sila Ako, mag-J. James Cara. Diba, bakit JB Labrador? Ikaw, Juman na. Ito si Giant Gems. Alam mo, baka inaakit ka lang niya. Kasi pinapakita niya sa'yo eh. Baka meron dong trip siya, tapos tinitingnan, baka malibugan. Hindi, baka masarap daw yung alang-alam mo eh. Ha? May butas din dito. A hole within the hole. Tali ba siya? Pwede ba sa other hole? May ibang lagusan. Wag utak mo yan. I want to fuck your brains out. Ito na yung file. So, 2 beses ka bang mabilaukan? Ba't yun dinala doon? Pero yan ang mawawala sa work from home. Yung kalokohan sa opisina. Siguro napaltan online sa Zoom. May kalokohan ba sa Zoom? Siguro sa GC na lang kasi kalokohan. Nagjajakol na lang din sa Zoom. Pero alam mo, dahil dyan sa pandemic, ang raming emails na napadala after mag-jakol. Di ba? Napansin nyo lahat na... Ano yung email? Bukas yung camera mo, bobo. Ang raming tinype na email, na report ng kamay na hindi naghugas. Di ba kayo naghuhugas mo? Hindi ka eh. Respectfully, yours. Tapos may emoji na yung squirt. Baka hindi ka na masyadong galit eh, no? After mo mag-jakol eh. Oo, laser focus ka. Kapag atas mo mag-jakol, talagang yun yung... Kasi parang kati yan eh. Kati na kailangan mong tanggal. Totoo, kapag meron kang nararamdaman na ganyan, kailangan ipapout mo yun. Totoo ba yun? Pag bago ka lumabas ng date, di ba sa sa Something About Mary? Nung narinig nyo ba yun, naisip nyo, nga no, kailangan kong mag-masturbate muna bago makipag-date. Pagkatok mo sa pintuan, sabihin mo, ay saglit lang. Taputi ko lang. Taputi ko lang to. Hindi, ano lang, ang pwede siguro yung jajakulin mo lang, pero hindi wag mong tatapusin. papalabasan. Kasi kailangan, pag nagkita kayo, matigas ang titi. Malaki ang titi mo. Ganun ba yun? Para mapakita mo yung bakat. Naalala ko yung Ang mga... feeling ko, kaya ka matagal nagkaroon ng girlfriend. Lagi ganun yung ganun. Meron pa naalala ko, high Kaya school. matigas yung titi. Then nung high school, meron akong kaklase, sabi niya, pag ganyan, kuwari, Ipit sa makipag-date ka. elevator. Sabi niya, mag-masturbate ka na para kung mag-sex kayo, hindi ka mabilis labasan. Sabi nga.
Oo, parang may nagawa ko na rin yan. Ano? Yung mabilis labasan? Oo. Kaya naman nagmamasturbate na ako. Pero hindi eh. Parang nakakapagod din yung ba't tayo nandun? Work from home. Alam mo kasi Roger Sa eh. kaibigan nito kasi, ikaw kasi jakol sa opisina eh. Tangin na mo kasi Jerome Pastor eh. Pastoral. 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 May pa ibang tao. Jerome Pastoral. Productivity-wise, okay ba work from home sa mga office people? Wala kasi Oo. idea. Ano, Okay kasi ganito. Yan. Ako, Pero makinig tayo galing ka sa opisina. Talagang let's pakinggan natin. Nagsimula ka na nagtatrabaho na talaga sa opisina. Tapos paano ka napunta sa work from home? Nung pandemic kasi nagsimula yan. Nung pandemic kasi, hindi alam Sa'yo mga binintang na ikaw yung nagkakalat ng COVID. bukod doon. Sabi nila, ito na yung pagkakataon natin doon sa bahayan. Hindi naman natin maintindihan dito sa opisina. Sabi mo dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic. Ikaw lang pala yung nasa bahay. Na-isolate ka lang. Hindi, yun yung nangyayari. Kasi, di ba, nag-transition lahat ng mga office-based or on-site to work from home. Oh. Ang tingin ko, advantage ng work from home, unlike dun sa on-site, hanapin mo pa yung tao eh. Pagka work from home, i-call mo lang just na sa Zoom. And then, Mahirap ka ba hanapin? Putang na, ang bilis mo hanapin kayo marinig sa malayo kung nasaan ka. Ikaw ang pinakamadaling hanapin. Saan dito yung ngongo? Ayun no? Ayun nga lang. hindi, pero yun pa, madaling, kasi sa amin sa IT, madaling i-share yung screen mo. Kunyari, may gusto kang ipaliwanag na, ito yung gagawin natin. Madali mo i-share yung screen mo. So, nakakat yung proseso ng paghanap, yung paglalakad sa opisina, kasi lahat connected na online, mas mabilis, mas efficient nga. On the contrary, Mr. Naldo, Yes, Your Honor. para... Hindi ko pa napapansin parang may kulot na buhok yung mic. Sinagjakul yung bago. Hindi rin mahirap. Mas mahirap mang may message mo. Minsan matagal sumagot. Yun yung sa amin, sa office kasi, ang policy is, tumawag ka muna. And then, pag hindi ka sinagot, pag busy yung tao, doon ka na mag-iwan ng message. And then, pag hindi pa rin, papalo up mo, ganun. Parang may accountability siya dun sa employee na ikaw yung magpo-pursue dun sa gusto mo kausapin na tao. May mga steps. Oo. May okay na rin. Sa akin, ang ginawa ng work from home, yung bawas sa perwisyo sa commute. Ang laking ginhawa nun nung hindi ka na nagko-commute ng... Kasi yun yung isa sa mga pinakamahirap sa pagpasok sa opisina. Yung mag-commute. Siguro naman after nitong pandemic, na-sort out na yung mga trabaho na okay i-work from home sa mga trabaho hindi okay i-work from home. Like carpentry. Hindi mga syempre yung kailangan ng physical presence. Longganisa making. Dumami ba after nung pandemic yung work from home setup? Oo, dumami. Dapat naman talaga dumami kasi napatunayan naman na natin na Kaya nag-work na. siya, nag-work yung work from home dahil lahat naman ng pwedeng lalo na yung mga kausap mo lang din naman nasa ibang bansa. Ang sabi nila. Technically, kahit mag-office ka, work from home pa din yun dahil ang kausap mo pa rin naman remote Oo, totoo. Yung kunyari, ang manpower nila sa Pilipinas and then yung mga boss nasa abroad. Ganun talaga yung setup Lalo na kung sa office ka natutulog. Yun pa. Alam mo, may problema lang naman din kasi ang work from home doon sa mga manager na micromanager. Na gusto lahat. Na gusto nakikitang nagtatrabaho ka. Hindi okay sa kanila yung hindi sila results-based kasi merong mga manager na results-based, merong manager na talagang micromanage. Gusto nila isagad yung 8 oras na pasok Oo, mo. Tsaka yung bantay sarado. Oo, yung iba nagbibilang pa ng email na sinend mo sa araw na yun. Paano kung wala naman talagang kailangang i-email? Tapos, kung lahat ng projects nyo tapos walang issue, walang incident na cause during your shift, hindi ba dapat maganda yun? Dapat Ibig sabihin seamless yung kung wala kang ginawa dahil seamless yung system nyo, walang masyadong errors or hindi ka nagkukos ng kahit anong incident. Hindi ba mas maganda yun? Tapos nabibit mo naman yung deadline mo.
Para sa akin, Tsaka parang... binibilang din naman yung productivity kahit work from home, tama? Oo. Oo, kasi nakabantay ka pa rin naman eh. May ano yan, may parang project management na yan eh. Jira, di ba? Oo, may Namin- Ay, may pareho mga kasi kayo tools IT. naman yan eh. Pareho ko yung IT. So, alam nyo. Kahit di naman nasa office ka eh. Kahit naman nasa office ka, mas matindi pa nga yung Distraction. procrastination sa office eh. Tara, kapit tayo. Oo. O, di, sabi niya, hindi pare, magjajakol na lang ako dito. Nabigyan ko na ng meriending guard. Sige, sino dito ang hindi nag-breakfast ng 1 oras? Tapos yung lunch nila lumalampas ng 1 PM. Overbreak Minsan aalis yan ng 11:30, babalik yan ng 1:30. Sila Sino? yung Oh, yan tumatawag. oh. Ayan, oh. Tingnan mo. Ayun, no? Iglesia Ayan, ni Cristo pa yan, ha? Magagalit tayo ni Manalo. 'Di ba? Yossi break tayo. Oh, Yossi break, 'di ba? Parang sa call center lang naman naging ano yan eh. Naging strict yung timekeeping eh. Kami yung department namin noon, ang rason kung ba't nagkaroon ng banding clock. Dati susulat Banding clock? Banding clock. Banding clock ba yung... Di ko kasi alam yan eh, kasi hindi ako sanay. Oh, guys, oras na para mag-banding. Banding clock! Kasi ginamit talaga namin yung oras namin para mag-banding. La. Alam mo yung ginagawa namin, ng manager namin, nagbabanding talaga kami sa arcade. Magkikita kami ng 10:00 sa galeriya. Tapos, tatapusin namin yung Time Crisis 3. Tapos, pag natapos... Tapos palitan pa kayo. Palitan pa kayo ng Hindi naman. Pag natapos na namin, saka kami papasok na opisina. Tapos, susulat namin doon. Siyempre, hindi namin susulat doon yung kung ano oras kami papasok, di ba? Susulat mo na sa papel eh. Oo. So, dahil sa amin, kailangan mo na mag-punch. Yun yung parang advantage naman ng on-site. Parang meron kayong banding, nabubuo yung niya, friendship niya. Oo. Sobrang sarap magtrabaho nun. Meron pa lang gusto makapagkaibigan sa'yo. Oo naman. Meron naman. Kasi may 20% discount. Kahit ako, friends ko yan eh. Pag wala pa yung sweldo. Oo. Sabi Tsaka kalahati lang bayad niya sa Sabi yung buffet. PWD dito, wala na akong sweldo eh. Katagal pa na 15. Ano ka na? Tagot ko na. Oh, so, ang ginagawa sa kanya, kukunin niya yung bawat order ng isa. Kasi isa lang yung PWD card niya, di ba? Order mo na siya sa kanyang discount. Tapos pipila siya ulit. Lalagyan siya ng wig. Pero ngongo pa rin ah. Oh, ibang order Ano ba ito, naman. ngongo day? Pwede mangungo na yun. It's my lucky day! Ngongo. Hindi. Pero iba-iba din ang kalokohan sa... Yung sinabi nung sa video na nakakabobo yung work from home, mas nakakabobo pag kasama mo yung mga Office mates mo, na kalokohan. Puta ka na. Oo, may Wala iba kang pa. magagawang trabaho. Sa amin naman yung badge, yung ID, babadge mo. Yung iba, yung mga tropa ko minsan, pag alam nilang malilate sila, bibigay, bukas, ngayon bibigay na nila sa akin yung ID nila para ibabadge ko sila kinabukasan pagka Tapos, yung iba, kasi may lang yan eh, may logbook din eh. Magsusulat ka rin sa logbook. Ang ginagawa, pag kunyari na-late siya ng dating, di ba sunod-sunod yun, oras. Gagawin niya, buburahin niya lahat ng mga nauna sa kanya. Gago. Salbahe. Tapos lalagay niya, 758, 759. Uulitin. Lalagay sa kanya, 801. Ang ginawa nung guard namin, may red line. Pag yung Nasa alas late 8 na. nasa late ka na. Puta, pag nandoon sa linya. Eh di mag-drawing ka ng maraming red light para wala na siya Balito eh, no? sabihin. Kung saan saan nagagaling yung late. Tapos yung yung masaya din, mas okay din kasi na gets ko naman yun, yung makipag-usap ka sa in person. Kasi kapag chat, minsan hindi nagkaka-misinterpretation eh. Oo, mali basa. Oo, Pagalit. hindi pa kunyari may pabor ka. Ay, mali yung basa mo. Ang ano yan? Fuck you. Bawal magpaki sa office. Fuck you. Hindi yan. Tangina mo, ang tamad mo. Oo, ganun yun. Masaya. 'Di ba? Parang mas mas pwede mong padaanin sa patwitams yung request sa'yo kasi
ganyan. Uy, baka naman pwede mong bilisan na yung request ko sa iyo. May kape pa, no? Sana May sir, kape muna pa akong yan, hawakan sa legs. Oo. Muna akong katukin sa legs, sir. Matigas na yung titi mo ha. O, gawin mo na yung request. Di ba parang ganun eh. Kaya nga yung iba, nung sa office namin, may inaasar kami doon si Sir Robert. Robert Chua. Pangalan naman. Buhay mo Sige, pa. sige. Ano pangalan? Simulan si Jerome Pastoral. Si Joven Velasquez. Robert Chua. Robert Oh, Shaw. may tatlong tao magdedemanda sa inyo. Naasar namin si Sir Robert. Ano yun eh, team lead ko yun eh. Tapos lagi siya pinupuntahan ng isang taga-ibang department para may ipa-request. Kasi yun yung laging daming request nun eh. Tapos pag naririnig namin, nandyan na siya. Alam namin nandyan na siya eh, kasi ang tunog ng Robert, patira naman ako nito, Robert. Nagjajakol ba siya? Ba nagre-request? babae, parang si Lilia Contapay. Matanda na. Oh, Robert. Tanda na. Oh, tapos pagka umalis na yung may request na yon, sabay-sabay kami lahat. Robert. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Well, alam mo yung assumption kasi sa work from home na mabilis siya. Hindi mo rin maiiwasan eh. Kasi lalo na sa mga hindi nag-work from home, akala nila mabilis ang work from home. May challenges din naman kaya yung pagtatrabaho sa bahay. Oo, nalilate pa rin ako eh. Isa pati yun. Pangalawa kasi yung motivation mo to get up in the morning and work. Iba, syempre pagpapasok ka sa opisina, hindi pwede yung papetik-petik. Ang saya lang nung 7:50, tas 8 o'clock ang trabaho mo, 7:50 ka lang talaga gagalaw na mag-aayos, tas bilang bubuksan mo yung computer mo, tas andun ka na. Tsaka, hindi yung, puta alas 5 ng umaga, gigising ka, tas magluluto ka, tas babiyahe ka, tas dadasal mo na hindi siksik sa MRT. Tapos, hi po, kinangina, nung naalala ko yan, nung panahon na 3 t-shirt dala ko. Kasi, pawisin ako eh. So, ang kami kong kailangan na... ba't di ka lang sumakay na LRT na walang baro, tapos doon ka na magdamit pagdating mo sa office? Sinubukan ko na once. Doon lang nagbisa office eh. Wala naman malapit tayo. Nagdadagdag ka lang ng labada eh. Once mo lang pwede gawin yon. Tapos sa susunod, papansin na nila. May gumagaya eh. Hindi, pero... Parang si Labrador laging walang. Takina, kala ko si Raulo yan. Takina, hindi. Empleyado pala natin. Hindi, pero... Nagpatato ng t-shirt sa katawan. Kaya, ang hula ko dito sa ginawa nitong kumpanya na to is to shift everyone back to going to the office. Siguro para sabihin na hindi naman maganda yung work from home, tsaka balik na tayo sa opisina. Baka, kasi parang ang nabalitaan ko dyan, kaya bakit ayaw nilang gawing work from home na kahit makita na parang nakakabawas ng traffic, tapos mas okay yung trabaho mas ma-happy yung empleyado na nasa bahay siya, nakakatipid siya ng commute, tapos hindi siya ganun stress sa commute, mas effective is dahil yung mga kumpanya, rumerenta sila sa mga building. Ngayon, kung mag-shift ng work from home, malaking mawawalang pera dun sa mga building na yan na tinayo ng mga mayayaman. Hindi, tsaka merong impact sa company. Lalong-lalo na yung mga company na naka-economic zone, PEZA. Kasi may directive dun sa mga company yun. Kapag May conditions no? Oo, kapag nag-shift kayo to work from home, mawawala yung mga privileges yun sa... Mga tax breaks. Tax Kasi nga ganun nga yun eh. Kasi mawawalan ng... Siyempre may umiikot na sistema, may umiikot na ekonomiya dyan. Sipin mo, may call center na buong building nirentahan nila, di ba? Tapos i-work from home mo kalahati. Tapos hindi na nila kailangan yung ibang mga units. Mawawalan din. Kaya ang ginagawa sa amin, hybrid. Which, kailangan nyo pa rin kailangan pa rin kayong bunuin sa amin 8 times a month. Yun yung meet halfway yata ng ibang kumpanya. Compromise dapat. Oo, compromise. Pero importante rin kasi nakikita-kita kayo kahit paano yung human interaction, importante yun.
Yung nakikita mo yung katrabaho mo. Kahit Kasi sa ikaw ano- parang captcha ka lang, Roger eh. Yun naman. Hindi, pero may Sana economy. nag-work from home na lang si Roger. Sana chinat na lang niya. Mas lalong hindi Malinaw kami pa. nagkaintindihan eh. Di ba forever dapat yan work from home? Hindi, Roger, paki-PM nga, kaharap ka. Ano, Roger? Hindi, pero yun nga, totoo nga, may economy. Kasi di ba, mga driver, mga Oo nga. sasakyan, papunta doon sa Jolly Jeep, yung mga kinakainan natin sa Makati. Oo. Nabubuhay, di ba? Dahil sa on-site. Namimiss ko tuloy yung yung pagpapasok. Yung normal pa before Pag pandemic. naubos mo na yung pera mo, tapos wala ka ng pera, tapos doon ka sa Jolly Jeep. Oo. Hindi naman ako naubusan ng pera. Hindi ka kumain ng Maganda. talong na may kanin, tapos Hindi. bubudburan mo ng maraming ketchup. Hindi. Ikaw kumain ng siomay rice. So may rice, oo. Hindi siya nakain ng limos tulad mo, Roger. Na may kagat na. IT kayo pareho Ang ganda yan Hindi, pero yung yung magbe-break time kayo, yayaan kayo, may group chat yan minsan sa opisina Yo, messenger pa, no? Meron kami tinatawag ng mga barkada ko natin sa Globe, LL tayo, lakad-lakad. Laplapan. Laplapan tayo. Taka, James, laplapan tayo. LL tayo. Kaya pala nahalikan ako. Lakad-lakad tayo, tapos parang yung wala lang, mag-uubos lang kami ng oras. Ay, yung opisina nyo ba malapit sa mall? Robinson's Pioneer. Ah, naku. Ayun. Tapos lang. Kaya ka maraming pera, wala mo paggagastos sa ron. Ha? Wala namang namang tindahan. wala ka doon, di ba? namang pupuntahan ron. Kami, Robinson's Galleria. Hmm. Putsang ina, pag bagong sweldo, ang raming masarap na kainan. Tapos nandun pa yung mga field bars, putya, tapos magandang sinihan. Hay ka. Ang namimiss ko nga dyan, pagpasok pag Friday. Pag Friday, sigurado lunch out kayo. Tapos, after ng work, hintayan kayong matapos yung work ng isa. Kasi, gagala kayo. Manonood kayo ng sine. Oo. Yan ang mga namimiss ko noong Kasi, parang pag kanyang nasa office ka, ba't wala kayong wala kayong maambag? Wala kayong Wala office? trabaho. Hindi, sariling opisina at kinayo nito Yung na lang, paano, ikaw na lang bilang boss, gusto mo ba mag-work from home yung mga tindera mo sa pharmacy? Oo. No? Hindi naman. Ako kahit pag may tao, Paano yun, James? kahit na pag nag-handle ako ng tao, hindi yung amount ng work na nagagawa niya. Basta yung kaya mong... So, hindi mo susumbong sa harassment ni Muman. Lahat ng pinapagawa ko siya today, basta magawa mo yun. Kung matapos ka ng 2:00, 3:00, walang problema. Okay po, may 3 na pong nabilin na ko sila. Napagsilbihan ko na. Uwi na ako sa... No, bilang boss, paano gagawin mo pag ang empleyado mo si Ryan Rems at nahuli mo siya? Na nagjajakol. Oh. sa pharmacy? Hindi naman, siyempre, pag ganun, hindi ako ma-micromanage tulad nung iba. Mas talaga ako sa resulta. As long na maganda yung resulta, yun ang importante. Medium ako, hindi ako micromanage. At Naging boss ka na ba? At dahil nagsarado yung drugstore ni Muman, at nakita na natin ang performance. Quality ng trabaho ng katawan niya. Pero totoo yung magkikita kayo para mag-build ng rapport. Kasi yung sa amin, sa office namin, kasi may katrabaho rin kami sa Japan, mga Hapon, may trabaho din kami sa US. Yan, maganda pag-usapan, James. Paano ang mga banding nyo ng mga kaopisina mong Hapon pag nandito sila sa Pilipinas? Meron nga tayong letter sender. Aba? Papel yan! Ba? Ha? Wala. Lang. Masaya lang. Hindi, parang, kaya nga ngayon, dahil na-entertain namin sila ng masyado. Ay, yung isang kasama namin sa Japan, si Makoto. Si Makoto-san. Paano mo makotosan? Ang ganda, Makoto-san. Si Makoto-san. Binigyan ko ng may suot kasi ako yung Cool Pals. Tapos gusto ko yan. Sabi niya, sabi mo muna, I like it. core parts. Tapos binigyan ko siya ng mga merch ko sa bahay. Tapos yun, pinipicturean niya lagi na gamit-gamit Nasuot niya yung Kasi Cool Pals na couch. walang brief. T-shirt lang talaga yung suot. Tina mo to, James, oh! Suot ko t-shirt!
Tapos wala ang pantalon. Wala sa pantalon. Ang ganda ng t-shirt, ang haba na t-shirt. Maikli lang para. Eto, meron tayong letter sender. Meron tayong letter sender. Sabi niya, palabas ng sama ng loob at Yan. pa-advise na din. Ayan, sige. Hi, Cool Pals. Palabasan na ako ng sama ng loob pero pa-hide ako ng identity ko, James. Baka kasi magkaroon ng translation tong podcast nyo. Marinig pa ng amo ko. Rems, pamura sa putang ina kong katrabaho, nasabit lang sa team at walang pakinabang. Pamura ng sagad, putang ina mo, mas malaki sahod mo sa akin kahit wala kang ambag sa team, putang ina mo. Murahin mo muna, Rems. Putang ina mo ka. Ang taas na sweldo mo, wala kang inaambag. Puta, chinucho pa ka ng boss na bakla. Wala namang ganon, sinabi. Wala Bakit ba? mo dinabay? Wala na ang bag eh. Ho, ho! May damay lang eh. Idadamay. Lahat talaga na. Ade. Lahat talaga na ano. Ay, nako, putang na traffic lang naman. Kasalanan yan ng mga chinuchupa na bakla dyan sa dulo. May pasok lang. May pasok lang. Ano yung letter na yan? Sulat ni Sarah kay BBM? Di naman. Di pa. Baka. Baka po, posible rin ano. Oo nga. Oo. Ayun na nga, nagtatrabaho ka dito sa UAE. UAE. UAE na palang tawag sa Office of the Vice President. UPIS. Bali, buisit ako sa pagiging unfair ng kapalaran. Bakit kaya ganun, no? Mas malaking sinasahod ng mga puti kaysa sa ating Asians. Kahit walang kakwenta-kwenta naman at walang ginagawa kairita. To give you context, itong buisit na to, bago lang siya sa team namin, yung boss ko. Dutch, pero napakabait. Noong pumasok na sa amin tong buisit na to, ang dami niyang nilagay sa skills niya, sa CV niya. Paano ko nalaman? Shinare sa amin ni boss. Parang lang kasi kaming barkada ng boss namin kasi mabait siya. So, sa CV niya, nilagay niya na marunong. Ba't ka na burp? Sulat mo, may burp. Meron dito eh. Kaya nga eh. So, sa CV niya, nilagay niya marunong siya ng mga digital marketing components. Pero nung nakapasok na siya sa team namin, pinag-e-explain namin kung paano yung SEO, putang ina hindi alam. Di lang yun, 2 taon na siya dito ngayon sa team namin, ni isang leads, wala. Tapos ayaw na mag-focus sa pinaka-task allocated sa kanya at nakikigulo sa mga task namin tapos ginawa namang complicated lahat. Tapos gagamit ng jargons para kunyari matalino pero kung iintindihin mo, sinabi niya, nonsense, puro kabubuhan lang ang putang ina mo talaga. Ang ganda. Galit na galit eh. Oh. Tapos gumagamit pa siya ng dyslexia card niya. Ano yun? Mahina. Para kaawaan siya ng boss ko kahit madami siyang palpak. Yung napapagbaliktad yung mga letters like ngo and ngo. Ngo. Nog-nog. Pa rin yan ah. Nog-nog. Basa niyo. Our office mate is Nog-Nog. Nog-nog. We have a nog-nog office mate. Di kita maintindihan. Nog-nog ka ba? Ano, itngongo. Nung minsan, nagtry ako magsabi ng kapalpakan niya na boomerang effect ako, putang ina. Kasalanan ko pa daw dahil hindi ako nag-initiate na tumulong. Aba! Di ba siya dapat na junior ang marunong humingi ng tulong, lalo na kung nahihirapan siya at hindi niya gamay. Sa team kasi namin, ako ang graphic designer. Trying hard ang puta. Galit ka. Mag-resign ka kaya? Yeah. Yan. Tapos, ayan. Baka sabihin nyo, naiinggit lang ako. Tangina, sa ilang taon ko pa lang dito, meron na akong 2 awards. Wow. Ay, kaya ka ba sumulat para magyabang lang? Putang ina. O, nabumirang na naman sa akin. Ganda. At mga recognition sa iba't ibang departments na sinusuportahan ng team namin. Pati yung kasama kong Indiano, yung bobo na katrabaho ko, wala pa. Kasi walang value sa team, credit grabber, at mayabang pa. Lagi pa sinasabi, British daw kasi siya. Tangina mo, nung tinanong kita kung kaano-ano ni Prince Charles si Diana, sabi mo, anak niya. Tangina mong British ka. Putang ina. Galit na galit. De, white privilege yan. Tanga na, may co-teacher ako dati. High school graduate lang siya sa England.
Tapos siya yung nagtuturo sa main course sa English dahil puti lang siya. Pero high school graduate lang siya sa England, di niya mapaliwanag, tapos lasing pa siya pumapasok. Ayun lang. Tapos tinanong ko yung Koreano kong boss, bakit ganyan? Sabi niya, every zoo must have a lion. Di ba? Ang ganda ng logic niya, di ba? Meron talaga. Matandang ermitanyo ba? Kasi pagka sa language school, kapag yung language school nyo may puti, may advantage. Parang nagiging legit na English school yung English school yung Meron talagang race rank. Ibig sabihin may rank yung kada lahi. Totoo. Isa sa pinoproblema niyan, kaya nagkakaganyan kasi Pilipino ka. Ako tanggap ko na yung pag brown man ka, susweldo ka ng pang brown. Oo. Kaya minsan yung mga kaopisina ko, minsan kapag may mga task na medyo hindi nila kaya or ayaw nilang pakialaman masyado, ayaw nilang magbibo. Minsan kasi pag matagal ka sa kumpanya, alam mo na yun hindi ka na magbibibo. kasi madadagdagan lang yung trabaho. Madadagdagan yung trabaho mo, tapos sasabihin mo na lang, well, it's above my pay grade. Paggawa mo sa mga puti yan kasi mas mataas ang trabaho nila. Sila pag tirahin mo niyan, ba't ako titira niyan? Kaya minsan gano'n na lang yung defense mechanism ng mga Pinoy. Pag nandyan sa mga multinational company. Yun na lang yung laban. Oo. In a way, para diba? kapag trabaho mo sila. Oo, meron kasing mentality sa office namin minsan. Actually, meron pa ibang mga department na parang mas mataas talaga ang mga puti. Parang kami, pasahan lang ng trabaho. Parang hindi sila makaangal doon sa mga puti. Minsan, kailangan mo talagang umangal din sa mga puti. At huwag kang magpapatalo sa mga putang inang puting yan. Dahil Ikaw ba sumulat nung kanina? kasi ito Pero kasi minsan madalas din talaga na nabubulag lang tayo ng pagiging puti nila. Na akala natin nag-e-equate yan sa katalinuhan at sa estado ng buhay. Hindi, ang daming bobong puti. Kaya paminsan-minsan natutuwa ako pagka may puting nababankrupt dahil nakakakita sila ng hot-hoterang Pilipinang bayawa. Yan ang kante ng mga Pilipino sa mga puti. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Viva Pilipinas! Mabuhay ang mga hutotera! Bayawak Yun na lang ang Pinay. payo natin. Kaya kapag meron kayong kamag-anak o ate, Na mukhang bayaw. Pakilala mo sa boss mo. hindi, at Tama. at kapag naging sila ng ate mo, sumama kayo sa Max. Buong pamilya. Orderin nyo lahat! Oo. At bumulong ka sa kanya nasa ng rubber shoes ko. Yan. Hutan nyo rin yan, putang ina mga puti. Tama, yun na lang gawin niya. Joe, Pakilala niya sa Pilipinas. Joe, where's my Nike? Tangina, kalakuhan yung bagong bayani yung mga OFW. Hindi, ang mga bagong bayani, yung mga babae sa Malate, pare. Mabuhay ang mga babae Sa Malate! Mabuhay! Iganti nyo kami sa mga puti. Paano ko nalaman na mas mataas ang sahod kaysa sa Hindi amin? ko pala ito. Kaysa sa amin ni Indiano? Aba, ilang beses na nadulas ng bobo sa harapan ko. At baka nagtataka kayo kung bakit nakapasok sa team namin tong buwangan ng shit na to. Kasi nirefer siya ng CBO namin. Kesyo uncle niya yata. Nga pala, bago siya napunta sa team namin, may mga past experiences na siya, pero it all end up na either terminated siya or hindi siya na-absorb as an intern. Nung nag-try siya sa UK kasi born and raised siya dito sa UAE. Dito din siya nag-aral. Lagi nang pinapamukha na British siya, buwaka ng shit. Compared sa mga Brit na katrabaho ko dito, mababait at down to earth. Siya lang ang anay. Nawawalan tuloy ako ng gana. First time ko pa naman magmahal ng company na talagang ide-dedicate ko yung buong pagkatao ko para sa trabaho. Pero dahil nga sa unfair na ganito, nawawalan ako ng gana. Mag-quit kaya ako at mag-try sa iba. Pero kahit siguro lumipat ako ng company, meron talagang ganon. Any advice para sumaya naman ako? Tangina mo, di kunin ka sana ni Lord na mukha. Hindi totoo yun. Nagmamahal kulot.
Yan ang pagkakamali mo, kulot. Binibigay niya yung buhay niya. Oo, yung first time mo magmahal ng company, wag na wag kayong magmamahal ng kumpanya. Tandaan niya, asur yun. Galing kay James yan. Trabaho lang, walang Oo. personalan. Tandaan yun, asur yun. bakit Mahalin mo yung ba? trabaho mo, wag mo mahalin yung company. I mean, Pag namatay ako, dadalaw ba yung buong Asuryon sa akin? Sabi ng asur yun, oo raw. totoo naman eh. I mean, gawin mo ng maayos yung inilatag sa yung trabaho. Yung job description mo, do it well. Pero anything beyond that, Yes. tangina. Kung Yung masaya ka pagyaman sa- ng kumpanya, hindi ka naman yayaman dun eh. Saka ano yan, ano tawag to, pagka nagkapit-pitan na itlog, aalitin dyan yung mga yung mga irrelevant na mga tao. Tandaan mo yun. Ang tanong ko Oo. lang, bakit may pitpitan ng itlog sa opisina? At anong opisina to? Na kailangan pinipitan ng yun. itlog ng IT? Ay, wala ah. Wala. Doon sa opisina mo na may nanonood ng porn. Oo nga, wala ba? Pitpitan ng itlog. Sa HR ba yan, yung pitpitan? Pwede. Ang ganda. Hindi totoo yung sinasabi ni Roger kapag dumating ang panahon na kailangan mag-cost cutting ng kumpanya, Walang ibig sabihin. hindi ka nila makikita as someone na ay dahil mahal mo ang kumpanya, hindi kita tatanggalin. Makikita ka lang nila as numbers. Ay, 10 itong team na to, kailangan natin mag-boss ng 4. Sino ang may roleta? Saka may award siya, di ba? Oo. So may track record siya na maganda. Maganda, gumawa sila ng roleta, pero yung pangalan mo yung pinakamalaki, tas yung mga puti ang liliit na gano'n. Kalahati ka ng board. Kalahati Ito, ng ano. board, ikaw, oh. Pero tingnan mo, yun nga yung pagkakamali mo. Para sumaya ang buhay mo, gawin mo yung trabaho mo, pagtapos mo dyan sa trabaho mo, detach ka dyan. Tingnan mo. It goes with everyone. Ano? You should have life beyond work. I mean, hindi lang naman work yung buhay. Yes, of course. Meron, Ikaw na lang mag-podcast. Come on, baby boy. Don't be so angry, baby boy. sa lahat naman kahit sa show business, meron ka ding makakasalamuho na nandoon dahil nag-pull ng strings, o palakasan, anak ni ganito, o magaling sumipsip. Talagang sa kahit anong industriya, meron ka makikita ang unfair na nangyayari, di ba? Ang importante, kumikita ka. O ngayon, sige, kumikita ka na. Yun ang masaya lang sa trabaho mo napapag-aral niyo yung mga anak mo. Okay, nakapagbayad ka ng bills. Di doon ka na lang muna mag-focus sa mga bagay na itutulong ng kumpanya mo sa buhay mo. So, hindi ka na masaya, lipat ka. Oh. Di ba? Parang ganun. Pero kung yung assurance na pag lumipat ka, wala na yung ganyang klase, putya, hindi Sa mo lahat maiwasan ata ng yun. organizations, Oo, sa lahat. merong ganyan sa lahat ng form Sa na lahat, organization. Hindi kahit hindi puti kahit sa mga Pilipinong boss mga credit grabber, di ba? Oo, yan Hindi ang nawawala Grabe. Konting tolerance naman. Ayun, Puta, paano mo magiging project? Hindi mo nakita puro NG to? God, si Roger. Sige, ano talaga yun. Galing talaga sa'yo yun. Pero alam mo, Sorry parang hindi ma-credit gab yung magawa mo, voicemail mo. Oh. Para pag ako lang po ang nakapagsabi niyan. Ito po ang video. yun ang ano mo, digital Oo, signature. digital signature mo para hindi ka makokopya. Tingnan mo. na-credit grab ka na dahil NGO ka? Tingin mo? Hindi naman dahil sa NGO kasi parang ganun talaga siguro yung mga manager. Parang Pag nasa meeting sila, sasabihin ni Roger. huwag ka magsalita. Hindi, sasabihin ni Roger yung solusyon sa problema. Okay, magbigay ka ng solusyon sa usual. Para po makabawas tayo ng mga natin, mga overhead natin. Kaya ito yung kailangan natin gawin, di ba? Ganyan. Tapos bilang yung boss, ganun lang. Tapos magtataas sa isang kamay. Tapos sasabihin lang yung sinabi niya. Bali sa'yo, ang gagawin sabi, ang ganda yan! Ang ganda niyan! Gusto ko yan. Yan din yung dinabi ko Hindi mo sinita. Hindi naiintindihan kasi. Hindi mo sinita na ako nagsabi niyan boss walang gano'n, hindi mo sinasabi. Parang mahirap siya 50-50 yun no? Kasi magbabackfire tayo Posible nga no? Utang Hindi ina. kasi yun ganun kasimple na sinabi lang niya as a credit grab. Minsan kasi sa email yun Oh. I-email niya na thank you gentlemen for the congratulations and Ang this is gagawin. well deserved. Ganyan. Or ang gagawin, nakuha na niya yung ideya nito. Yung gist. Tapos siya yung magtutuloy.
Kumbaga para meron siya sabihin, ba't di natin gawin ito? Tapos bilang gagawin niya, oo nga, gagawin natin. Tapos siya na yung nag-take ng lead dun sa naisip niya na hindi na siya kasama. Pero after ngang tapusin yung trabahong yun, doon papasok kasi ang credit grabbing. Pag natapos na. Pag sinabi na yun ng manager mo, tinapos niya na thank you for the accolades, medyo masama na para sa'yo kung susundutan mo pa yung sinabi ng manager mo. Thank you as well. Thank you as well. Di ba? Parang magmumukha kang magmumukha kang sumasapaw. Sumasapaw naman. Pero sobrang kupal ng mga yun, mga credit club. Pero lagi nilang sinasabi, naman to, as a team. As a team naman. Kung ang achievement mo ay achievement ng buong team. Ganun lagi. Pero may quote si Ronald Reagan dyan, sabi niya, Nasaksak ako. yung... Somebody shot in the store. Somebody shot in the store. Sabi ni Reagan. A lot of work would be done if nobody cared who got the credit. Ronald Reagan yan. Tama. Ganda nun, ha? Kaya, dito, payo ko dito sa... sige, George, ka muna. Hindi, talaga hindi nawawala. Yun yung problema na mga Pilipino boss. Hindi maalis natin yung parang ganung politics mentality. Unlike palakasan, credit grabbing. Well, ang sabi ni Roger ganito. Hindi naaalis sa mga Pilipino. Tama nga. Di ba? Ang galing. Thank you very much. Maraming salamat. Kaya hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Ay, pero doon payo ko doon sa ating letter sender. Bumili ka na Armalite. Oo. Biro lang. First world problems means first world solutions. Hindi, biro lang. Pero yung ganyan, ka? If you think you're capable, palagay mo mabilis ba lumipat sa kanya ng trabaho? Oo. Mag-detach ka sa trabaho mo, wag masyadong mahalin yung trabaho mo. Hindi ko sinasabing wag magmahal ng trabaho, ang ibig sabihin, wag mahalin ng trabaho na tipong hindi ka na matahimik hanggang dito ganito yung di ba yung way ng nag-revolve ang buhay mo. Way ng pagsusulat niya, malamang to sinulat niya to ng galit. Nang wala siya sa office. Alam mo kung bakit? Galit na galit yan. Kasi di pa siya nagjajakol. Magjakol ka muna. Tapos sa opisina, bigyan mo ng mamon yung guard. Bigyan mo ng mamon yung guard. Mag-work from home ka. Makakatulong dyan, bumili siya ng gripper sa sports center. Pag gusto mong sapakin, i-grip mo lang na i-grip yun. Para sa jakol. Di ba nakakatawa yung bigla kang nag-decide mag-work from home? Nag-decide ka mag-isa. Boss, work from home na ako po today. Sino mga pamura dyan? Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Kat Sinangote, Mark Gelera, Glenn Concebido, Mickey Hermino, Justine Pataksil, Jake Villasante, Boybet Logins, Linus Toriano, Timothy Amoncio, Boybet Yogins, Mark Christian Escoto, Alfie Ramos, Johan Netura, Abe Macion, Christian Cayabyab, Christopher Cinco, Vladimir de Guzman, John Lloyd Reyes, Michael Steven Schwab, at si Dondi Valenciano. Pwede bang shoutout? Oo, pare. Shoutout sa aking team Solution 30, kay Bio, kay Patrick, kay Joe. Mga nakikinig ko na Lester, nakikinig na Cool Pals na Uy, at mga credit grabber daw. Mga credit grabber dyan. Sabi ni Roger. Pag gusto niyo ng hubad na picture ni Roger, message lang kayo. Papadala si Rem sa inyo. Yes po, kasama yan sa perks ng top tier. Yun. Uy pare, from Jonel Panlilio, pamura po kay Sir GB, pinayagan po ako ng asawa ko na mag-Patreon dahil birthday ko noong August 4.
Oy, putang ina. Finally, pinapayagan ka na ng asawa mo. Ay, si Junel, pare. May Nandiyan dala si nandun. Oo nga, si mga- Junel. Oy, Junel. Junel! Oh, yan. Bakit ka masaya? Ayan. Bago brief ko eh. Jonel's brief. From J. Lloyd Soto, pamura mga Cool Pals, solid yung 8 p.m. show nyo sa Cebu. I mean, from James and GB, sana makapunta kayong lahat dito sa Cebu. Ay, salamat. Uy, salamat Ganda sa yan, mga Cebuanong Daghang pumunta. salamat. Mali yung accent mo. Daghang salamat bay. Kaon-kaon man. Kaon-kaon na ako ba? Diyan sa may Reyes Barbecue ba? Ina mo. From John Jeric Elephant, pamura kay Sir Ryan Rem sa mga taga-SSS DCOD. SSS DCOD, tanga man nyo. Yan, from Boybet Logins. Shoutout sa wife ko na naiingayan sa Cool Pals, pero malakas din tumawa sa jokes nyo. Yan. From Aaron Estrella, pamura sa tropa ko na si Adrian Alcantara in Unison. Abay, putang ina mo. From Bori, pamura po sa Cool Pals kong office mate na si Iman Cabalfin. From Maven Mendoza, pamura po ng malutong mga lahat na nakikinig na Frisbee player. At from Ralphie Boy, pamura po in unison ng malutong kila Delphine Philip, Bandy, Melo, Jake at iba pang mga sports writers na napuyat kaka-cover ng Olympics. Sabay-sabay magmura. 1, 2, 3. Putang ina nyo! Tangay na yun. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.